Magandang gabi sa mga manggagawang hindi natutulog para lang makatapos ng mga dambuhalang gusali. Napansin niyo ba na sa bawat bagong kondominium na itinatayo, laging may balita ng mga manggagawang bigla na lang naglalaho o nahuhulog sa hukay? Sabi nila, bago matapos ang isang pundasyon, kailangang may padugo. Paano kung ang humihingi ng alay ay hindi ang may-ari ng lupa, kundi ang nilalang na natutulog sa ilalim ng semento? Ako si Mang Hector. Huwag kang titingin sa ilalim ng iyong safety vest kapag naramdaman mong bumibilis ang tibok ng puso mo. Dahil baka ang kinatatayuan mo ay hindi semento, kundi ang tiyan ng isang halimaw. Pakinggan nyo ang kwento ng angbuso sa construction site. Si Nestor ay isang crane operator sa isang mega project sa Bonifacio Global City. Isang gabi, habang nag-o-overtime sa basement 5, napansin niya ang kakaibang figura sa baba. Sa gitna ng mga rebars at scaffolding, may isang dambuhalang nilalang na tila gawa sa itim na putik at may mga mata na kasing laki ng platito. Ito ang buso, isang masamang espiritu mula sa mga kwentong bayan na nabubuhay sa pagkain ng laman at kaluluwa ng mga namatay. Ngunit ang buso na ito ay iba. Ito ay gutom na gutom dahil sa pagkabulabog ng kanyang kuwebang kinalalagyan. Mula sa itaas, nakita ni Nestor kung paano hinablot ng buso si Gardo. Hindi ito gumamit ng lakas. Dahan-dahan lang nitong ibinuka ang bibig. Ang katawan ni Gardo ay dahan-dahang hinigop, pati ang kanyang helmet at bota, hanggang sa walang natira, kundi ang tunog ng pagkabali ng mga buto. "Gardo!" sigaw ni Nestor, pero ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga makina. Biglang lumingon ang buso sa itaas, diretso sa kinauupuan ni Nestor. Ang mukha nito ay dahan-dahang nagbago. Naging kamukha ito ni Gardo, pero ang mga mata ay nanatiling itim at walang buhay. "Nestor, bumaba ka rito." Boses ni Gardo ang narinig niya sa kanyang radyo. "Napakaganda ng ilalim. Dito, hindi na tayo mapapagod. Dito, tayo na ang magiging pundasyon." Nataranta si Nestor at sinubukang patayin ang makina ng crane. Pero ang mga lever ay naging malambot na parang laman ng tao. Ang buong crane ay dahan-dahang lumulubog sa sariwang semento, na tila ba ang semento ay naging isang dambuhalang lalamunan. Napagtanto ni Nestor ang katotohanan. Ang buong gusali ay hindi gawa sa bato at bakal. Ang bawat floor, bawat pader, at bawat poste ay binubuo ng mga buso na nagbalat kayong semento. Ang gusali ay isang buhay na bitag. Nang dumating ang umaga, nakita ng foreman ang crane na nakabaon sa semento. Wala si Nestor, pero sa isang poste sa dulo ng basement 5, may nakitang isang imprint ng mukha ng tao na tila sumisigaw sa hirap, at sa ibabaw nito nakasabit ang isang safety helmet na may nakasulat na pangalan, Nestor.